Noong unang panahon, may isang propeta ng Diyos na nagngangalang Jonah. Isang araw, kinausap siya ng Diyos at binigyan ng mahalagang utos. Sinabi ng Diyos, "Pumunta ka sa malaking lungsod ng Ninive at sabihin sa mga tao roon na tigilan na nila ang anilang masasamang gawain." Ngunit natakot si Jonas at ayaw niyang pumunta sa Ninive. Hindi niya gusto ang mga tao roon, kaya nagpasya siyang tumakas sa utos ng Diyos. Pumunta si Jonas sa pantalan at sumakay sa isang barkong papunta sa malayong lugar. Habang naglalayag ang barko, biglang nagdilim ang langit. Humihip ang napakalakas na hangin at ang malalaking alon ay humahampas sa barko. Isang malakas na bagyo ang dumating. Natakot ang mga mandaragat. Sinubukan nilang iligtas ang barko sa pamamagitan ng pagtatapon ng mga kargamento sa dagat. Samantala, si Jonas ay natutulog sa loob ng barko. Ginising siya ng kapitan at sinabi, "Bakit ka natutulog? Manalangin ka sa iyong Diyos upang tayo ay maligtas." Kalaunan, nalaman ng mga mandaragat na ang bagyo ay dumating dahil may tumatakbo mula sa utos ng Diyos at iyon ay si Jonas. Alam ni Jonas na siya ang dahilan ng bagyo. Sinabi niya sa mga mandaragat, "Ihagis ninyo ako sa dagat at titigil ang bagyo." Ayaw sana ng mga mandaragat na gawin iyon, ngunit palakas ng palakas ang bagyo. Sa huli, inihagis nila si Jonas sa dagat. Agad na tumigil ang hangin at kumalma ang dagat. Ngunit hindi nalunod si Jonas. Nagpadala ang Diyos ng isang napakalaking isda upang lamunin siya. Sa loob ng tiyan ng malaking isda, nanatili si Jonas ng 3 araw at 3 gabi. Madilim at tahimik doon. Doon nanalangin si Jonas sa Diyos. Humingi siya ng tawad dahil sa kanyang pagtakas at nangakong susunod na siya sa utos ng Diyos. Narinig ng Diyos ang kanyang panalangin. Inutusan ng Diyos ang malaking isda na iluwas si Jonas sa dalampasigan. At nangyari nga iyon. Pagkatapos nito, sumunod na si Jonas sa utos ng Diyos. Pumunta siya sa lungsod ng Ninive at sinabi sa mga tao na tigilan na nila ang kanilang masasamang gawain. Nang marinig ito ng mga tao, nagsisi sila at nagbago ng kanilang mga ugali. Nakita ng Diyos ang kanilang pagsisisi, kaya pinatawad niya sila at hindi na niya pinarusahan ang lungsod. At doon natutunan ni Jonas ang isang mahalagang aral. Hindi tayo maaaring tumakas sa Diyos. At ang Diyos ay laging handang magpatawad sa mga taong nagsisisi at nagbabago.